Magsimula na po tayo. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po, Amang Banal. Sa oras nito, kami po'y dumudulog sa iyo sa aming pag-aaral ng salita. Gabayan mo po kami na yung banal na Espiritu at tulungan ng sagana makaintindi, makaunawa ng iyong mga salita. Paunawa mo sa amin kung anong gusto mo pong ipaunawa, Panginoon. Bigyan mo kaming karunungan, kaalaman, at tulungan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga lesson o aral na aming matutunan ay magampanan namin, may apply po namin sa aming mga buhay sa araw-araw. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin, dinadakila, ninuwalhati, tinataas at pinararangalan. Dakilain ka ng aming mga kaluluwa at espiritu. Walhati sa iyo, O Diyos. Purihin ka, sambahin ang ngalan mo. O Diyos, sa oras nito, patuloy na hiniling namin na ingatan mo po yung mga kapatid po namin wala pa sa kanilang tahanan. Kayo po ang mag-ingat, magligtas sa kanila at maluwalhati sila makauwi sa kanilang tahanan na ligtas sa anumang kapahamakan. Gayun din po ang bawat isa na nakikinig at makikinig ng live stream na ito, pagpalain mo, katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan. Lalo na sa gabi ito, kung sino man sa kanila ang lubhang nangailangan ng tulong sa iyo, alam po namin ang saklolo ay magmumula po sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, luwalhati sa iyo, parangal ay sumayo, pagdakila ay sumayo lamang. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen, amen, amen. Amen po. Magandang gabi po muli sa lahat. Okay, maraming salamat sa mga naka-tune in na, mga kapatid na narito. Mag-tune in na po tayo para po tayo ay makasama sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, ang ating pag-aaralan is the parable of the sheep and goat, no? Ang talinghaga patungkol sa sheep, sa tupa at sa kambing, no? The parable of the sheep and goat, no? Ito po ay mismo ang ating Panginoon Hesus ay nagsaysay ng talinghagang ito, no? At gumagamit po siya ng mga talinghaga sa mga tinuturuan niya upang patuloy po na yung mga bagay na dapat lang niyang ibigay sa mga tao na talagang nag-iibig na matuto ng salita ng Diyos, sila po ang binibigyan ng karunungan at kaalaman ng Panginoon. Pero yung mga tao na niyuyurakan lang, gaya ng isang baboy, ang perlas, na ayaw talagang paniwalaan ng salita ng Diyos, ay hindi po napag-uunawa yung mga ganitong aralin. Kaya si Jesus ay gumagamit po ng mga talinghaga o parable, no? Okay, simulan na po natin the parable of the sheep and goat, no? Okay, tingnan po natin, ano po ba ang, ito ay parehas na hayop, ito po ay makikita po natin sa ating mga farm o farm animal, ang tawag po sa sheep and goat. Pero makikita po natin kung ano po pagkakaiba ng sheep at goat, no? Minsan parang napagkakamala nating tupa yung goat, yung kambing, no? At minsan napagkakamala naman nating kambing yung tupa, no? So bakit? Kasi para po silang magkamag-anak, no? Para pong may difference sila, meron din pong pagkakahawig sila, no? So sa laki, saan pa, maging sa bigwas ng mukha nila o ng ano nila, no? Parang magkaparehas po. Pero meron din po silang pagkakaiba sa texture ng kanilang balat, no? At sa color, may mga pagkakaiba po. Kadalasan, yung goat po ay mga puti ang hair nila. Pero yun naman sheep ay makakapal yung kanilang mga hair at mostly brown wool coat po ang kanilang mga balat, no? Kaya nga po kadalasan na ginagamit na damit ay yung
yung ano po, yung balahibo ng mga tupa, no? Kadalasan ginagawang bag ay balahibo ng tupa kasi po yung balahibo nila ay masyadong makakapal, no? Okay. Yung pagkain po ng sheep at ng goats ay kita po natin na ang pagkain po ng mga sheep, sila po ay mas, yung mga short plants ang kinakain po nila. Yung mga halamang mabababa, maliliit, no? Gaya ng grass, gano'n, no? Pero, yung goats naman, ay, ang hinahanap naman nila ay mga leaves, no? Mga twigs, mga vines, yung mga gumagapang na halaman, no? No, yun ang kadalasang hinahanap po nila at kinakain, no? So, basahin po natin, nabanggit ko na sa inyo yung pagkakaiba nila. Meron pa nga pong pagkakaiba sila na ang tupa mas maamo daw po, mas maamo po kaysa sa kambing. Dahil ang pinakamaamong tupa, pinakaamong hayop ay excuse me, ang pinakamaamong hayop ay tupa, no? So, pati sa pagkain, magkaiba po sila, no? Ang mga pagkain po ang tupa, pag kumain po sila, ay marahan lang, slowly, no? Sila ay kumakain, pag kumain sila, nakasabsab, no? At yung mabagal lang silang kumain. Pero yung mga goats o mga kambing ay parang mabilis silang kumain, no? Okay, so sa kalagayang spiritual, ginamit ng Panginoon ang parable na ito upang ihambing ang pagkakaiba ng tupa sa kambing, no? So, malalaman po natin, basahin muna po natin Mateo 25, 31 hanggang 46 o 46. Matthew 25, 31 to 46, no? Sige po, magsimula po tayo magbasa. Ganito po yung sinasabi. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama lahat ng anghel, upo siya sa kanyang trono ng kaluluhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Excuse me. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ay mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa ng lalangin o likhain ang daigdig, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya't hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalaw?" 40, sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak na mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ito ginawa." Sabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na ihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon.
Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagutom. Hindi niyo ako pinainom na ako'y nauhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamtan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? 45. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan nyo, ng pagkakaitan ninyo ng tulong isa sa pinakamahamak na ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Okay? So, napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon, no? Parang tinamaan na naman ng mga Pariseo at mga Saduceo, no? Lagi, at saka yung mga tao na reliyoso, no? Na nagsasabing sila'y matuwid. At sa oras na ito, naniniwala po ako na natamaan na naman sila na parang sa kanila yung mga mensaheng ito ng ating Panginoon, no? At hanggang sa mga araw na ito ay marami pong ganito, no? Ng mga tao na sila'y matuwid sa kanilang mga sariling paningin, no? Pero napakalayo ng katwiran ng Diyos sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay. At sabi nga, sila yung parang kagaya ng mga kambing, no? Piling akala nila ay matuwid sila, piling akala nila ay nakakasunod talaga sila sa kalooban ng Panginoon, pero kung titingnan po natin, hindi sila nakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun po yung pinupunto dyan sa mga talatang ating nabasa, no? So, ito po ay, ang parable nito ay tinuturo ng ating Panginoon patungkol po sa isang hari na naupo sa kanyang trono, no? At ginawa niyang i-divide yung mga taong nasa kanyang harapan, no? Pinagrupo-grupa niya. Nakagaya daw po ng paggrupo o paghahati ng ating Panginoon sa mga shepherd at sa mga sheep, o sa mga shepherd o sheep at sa mga goats, no? Sa mga tupa at sa mga kambing na binukod. At narito, pinaliwanag ng Panginoon kung tayo po bilang mga tao, kung paano tayo dapat mabuhay, no? Kung ano ating pinamumuhay nang habang narito tayo sa lupa, yun po ang magiging magpapakilala ng ating future kingdom, o yung ating future, magpapakilala ng ating hinaharap sa kaharian, no? So, magsimula na tayo, no? What is the story? Ano po ba yung istoryang ito? Patungkol po ito sa story na mismo ang ating Panginoon Jesucristo ang nagsaysay, no? Tinuturo niya sa atin at ini-illustrate niya sa atin yung moral lesson at yung prinsipyo niya, no? Ginamit po niya yung example ng shepherds and na sineperate po ng shepherd yung kanyang sheep sa goats na kanyang inihiwalay yung mga tupa sa tinatawag na kambing. Upang maintindihan mabuti ng kanyang mga alagad na nakikinig noon, ng kanyang mga followers, na kung ano ang mangyayari sa judgment, no? Sa katapusan ng sanlibutan, no? So itong parable nito na about sheep and goat teach about judgment. Tinuturo rin dito yung sinasabing paghuhusga ng ating Diyos sa huling mga araw, no? Ito po ay it will occurs, no? Mangyayari po itong judgment na ito kapag si Jesucristo ay muling bumalik na, yung sinatawag na second coming of Jesus Christ. Yung unang
coming niya, the first coming, ito po yung tinatawag na rapture, na yung kanyang paa ay hindi sasayad dito sa lupa, no? Pero sa bagay nito, sa mangyayari po after ng rapture na i-judge ng ating Panginoon, yung about the sheep and the goats, yung mga tupa at saka yung mga kambing, no? Okay. So, it implies the judgment will occur when Jesus returns in His second coming, sa kanyang muling pagparito, no? Ano yung sineperate niya? Sineperate niya yung sheep sa goat, no? Yung tupa sa ang kanyang mga tupa at sa mga kambing sineperate niya. Sabi sa verse 32, tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad sa ginawa ng apostol o ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. So, ganon. Sa kanan, nilagay niya ang kanyang mga tupa at sa kaliwa ay nilagay naman niya yung mga kambing. So, pinagbukod-bukod ng ating Panginoon, no? Okay. So, meron itong tinuturo ang Diyos na moral lesson at saka prinsipyo niya na tinuturo naman sa atin na mga anak niya, no? So, how to judge, paano tayo humusga o mag-judge, no? Okay. Gaya nga nito, na ang ating Panginoong Jesus, sabi, sinaysa niya dito sa talinghagang ito, na siya ay gaya ng isang shepherd, gaya ng isang pastol, no? Na sineperate niya ang kanyang mga sheep at sa tinatawag na kambing o ghost, in order para po ang mga followers ng ating Panginoon Kristo ay maintindihan kung ano yung mangyayari sa Judgment Day na parating, no? Okay. So, ano yung mga aral na dapat natin matutunan sa mensaheng ito, sa araling ito na about the parable of the sheep and goat? Una, it is about judgment, no? Tinuturo diyan na yung mangyayari sa hinaharap, no? Okay, sabi, ini-implies dito ang judgment na mag-occur, mangyayari after ng rapture of the saint, no? So, yun binasa natin sa verse 32. Okay, yung sheep na mahabagin, talaga po naman ang mga sheep po talaga, isa po sa karakteristik niya ay mahabagin po ang mga sheep, no? So, ito ay mahabagin, siya po ay, sabi po sa Bible, ay maupo sa kanang at the right hand of the Father, no? So, tanging ang ating Panginoon, sabi po niya na dahil ang mga sheep po ay compassionate, puspos ng awa, kahabagan, no? Siya'y upo doon sa kanang kamay ng Ama, no? Na ang mga tao doon sa kanang kamay ng ating Panginoon Jesus ay makakasumpong ng salvation, ng kaligtasan sa kanilang mga kaluluwa. So, yan po ang nais ng Panginoon, na ang mga anak po niya ay tumanggap po ng kaligtasan. Nais niya na lahat ay wag mapahamak, kundi maligtas. Yan po ang nais ng Panginoon. Pero hindi po talaga lahat na ay maliligtas, no? Dahil sa katunayan, itong mensaheng ito, makikita po natin yung pagkakaiba ng sheep at saka goat, no? Okay, so compassionate, yung mga sheep, no? At yung mga sheep na ito ay sa kalagayang spiritual, he will sit at the right hand of the Father. Na kung saan si Jesus, doon din tayo upo kasi we are
co-heir of Jesus Christ. Kung ano yung manahin ng ating Panginoong Hesus, yun din daw po ay mamanahin natin because we are co-heir of our Lord Jesus Christ. Tayo po ay tagapagmana ng kalakip na katagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo, no? At ito po ay tumutukoy sa salvation. Tayo po ay may kaligtasan at buhay na walang hanggan dahil tayo po ay sabi nga po sa naunang sinabi ko sa inyo kanina na ang sheep ay maamo, no? Kagaya din po ng mga nilagay sa kanang bahagi ng ating Panginoon Hesus ng mga taong naging mahabagin, maawain sa mga tao, no? Yan po ang gusto ng Panginoon. Hindi siya matigas ang puso. Kung ang mga sheep ay compassionate, yung mga goats naman ay hard-hearted. Matigas naman ang mga puso ng mga goat, no? Next, makikita po natin na tong sheep na tong hari na ito ay nakaupo sa kanyang trono at sa kanyang kaliwa naman, sa kanan ay naroroon ang mga sheep o mga tupa. Ito namang mga kambing ay naroroon sa kaliwang bahagi ng hari, no? Yun po sinasabi sa Biblia. So, yan po ang mangyayari sa on the last day, yung mga gaya ng kambing ay mananatili nakaupo doon sa left hand of the Father. No? Why? Because he will experience the damnation of God. No? Siya itatakwil ng Panginoon. Dahil siguro, nung nasa lupa siya, hindi siya talaga sumampalataya sa ating Panginoon. No? Dapat po, yung pong sheep na maamo, na nakasumpong ng kaligtasan, ng salvation sa Diyos, dahil tong mga sheep na ito ay tunay na maamo ang mga tupa. At ganoon din mga tao sa kalagay spiritual na tayo po ay mga anak ng Diyos, dapat masumpungan din sa atin kung ano yung karakter ng ating Panginoong Hesukristo. Kung siya po ay mahabagin, maawain, dapat tayo din naman ay maawain at mahabagin, no? So, sa kalagayang spiritual, ang mga sheep, ang mga tupa, ay mananampalataya o followers of Jesus Christ, no? Na ino-obey niya ang kanyang mga teaching, na kanya sinusunod yung mga katuruan ng ating Panginoon. Datapat yung nasa kaliwa, o yung mga goats, nileglect naman nila, no? Yung mga teaching ng ating Panginoon, no? Meron silang tinatawag na spirit of self-will, no? Yung lagi nilang ginagawa, yung nakalulugod sa kanilang sarili, kung ano yung gusto nila, wala silang pakialam kung ano yung sasabihin ng Diyos, kung ano sinasabi sa salita ng Diyos. Hindi sila sumusunod sa kalooban at naisin ng Panginoon. So, yung mga goats o kambing ay sa kalagayang spiritual ay yung mga tao na merong spirit of self-will o independence from God. Yung hindi sila dumidepende sa Diyos, kundi lagi na lang sa kanilang mga sarili lang, no? So, kung makikita po natin, pinakita yan ng ating Panginoon is about the kingdom of God is about love, na kung saan, no, makita po natin, ang sabi ng Panginoon sa mga tupa, nang ako ay nagkasakit, dinalaw niyo ako. Na ako'y nagutom,
pinakain niyo ako, no? At ang sabi po niya, nang ako'y nauhaw, pinainom niyo ako. Na ako'y mag-iisang dayuhan, pinatuloy niyo ako. Na ako'y hubad, binigyan niyo ako ng damit. Nagkasakit ako, dinalaw niyo ako, nabalinggo ako. Yun yung dinalaw niyo ako at pinuntahan. Pero ang sabi ng mga matutuwid, mga sheep, kailan ka namin nakitang gano'n, Panginoon? Hindi ka naman namin nakitang nagut. Hindi ka naman namin nakitang nabilanggo. Hindi ka namin nakitang nagkasakit. Hindi ka namin nakitang hubad. Hindi ka namin nakitang ganito. Pero sabi, yung mga bagay na ginawa nyo sa mga tao, sa ibang tao, lalo na sa mga mahirap, sa akin yung ginawa yun, sabi ng ating Panginoon. No? At kabaliktaran naman yun, yung bagay na ito, doon sa mga ginawa ng mga kambing, no? Kaya sila ay mga kambing dahil meron silang self-will, yung sarili nila sinusunod na. Sabi ng Panginoon, nagkasakit ako, hindi niyo ako dinalaw. Nabilanggo ako, hindi niyo ako dinalaw. Ako'y hubad, hindi niyo ako dinalamitan. Ako ay nagutom at nauhaw, hindi niyo ako pinakain, hindi niyo ako pinainom ng tubig. Ako'y nag-isang dayuhan, pero hindi niyo ako pinatuloy. Ang sabi, kailan namin ginawa yan sa'yo? Ang sabi ng Panginoon, ang ginawa niyo sa kapwa niyo, ay sa akin yung ginawa. No? Kaya nga ang sabi po sa verse 41, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Yun po ang tinawag niya dun sa mga nasa kanyang kaliwa, no? Na tinulad niya sa mga kambing na hindi marunong sumunod sa mga kalooban ng Diyos, wala silang compassion, no? Hindi mababa ang kanilang mga puso, hindi sila sumusunod sa ninanais ng Panginoon. Sabi, lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, sa lake of fire, no? Doon ang bahagi nila na makakasama nila si Satanas at ang kanyang mga demonyo, ang diablo, sabi diyan, na inihanda para sa diablo. So, yung impyerno o lake of fire na ito ay inihanda para sa impyerno. Sabi, at sa kanyang mga kampon, no? Pero ang nangyari, dahil tuso si Satanas at hanggang sa mga araw na ito, napakasipag niya. Kaya nga po, kung masipag po si Satanas sa mga araw na ito, dapat lalo tayo maging masipag, no? Na mag-share ng salita ng Diyos, mag-akay ng mga tao, mag-imbita ng mga tao, gumawa ng mabuti sa ating kapwa para makita po nila na ang kabutihan ng ating Panginoon dahil anumang bagay na ginagawa natin sa kanila, sa Diyos natin ginawa, no? Sabi, sinumpa kayo, sabi ng Panginoon. Pero dapat yung mga tao na matuwid na at sabi dito ay kung ano yung ginawa natin sa ating mga kapwa, ginawa natin yun sa ating Panginoon. At yung mga matuwid ay nakapasok sa kaharian ng Diyos dahil nakapasa sila sa pagsubok, no? Kaya nga napakahalaga ng pagsunod natin sa salita ng Panginoon. Sa bandang huli, may judgment day talaga. May araw ng paghuhukom. Dito po natin makikita na lahat po ng ating ginawa dito sa balat ng lupa ay may reward yan. Meron yung katapat meron yung katapat, no? Kagaya noong ginawa ng mga taong matuwid, no? Sabi, naglugod ang Panginoon sa kanila, no? Pinapakita lang dito na ini-illustrate dito yung kahalaga ng pagsunod sa salita ng Diyos, no? Kaya totoo yung sinasabi sa Mateo 7 na hindi lahat nagsasabi Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya napakahalaga yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Hindi po tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mga mabubuting gawa, pero
kung tayo po ay ligtas na, kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, dapat po tayong gumawa ng mabubuti, no? So, para makikita natin yung bunga ng kaligtasan. Kung ikaw ay ligtas na, matututo kang mag-obey sa ating Diyos. Kung ano yung dapat natin sundin na salita ng Panginoon, susundin po natin. Kung ano yung nabibigyan ng kaluguran ng Diyos, sundin po natin, no? Kasi dito po sa mundong ito, no? Minsan hindi ka pupurihin ng mga tao, hindi natin kailangan yung papuri ng mga tao, hindi natin kailangan yung anumang bagay na ginawa natin kung di man tayo i-reward o di man tayo i-recognize ng mga taong ginawa natin ng kabutihan. Ang mahalaga, alam ng Diyos ang ginagawa natin, na ito'y ginagawa natin para sa ating Panginoon. At ang Diyos na ang magbibigay sa atin ng reward pag nakarating na tayo dun sa langit, sa kanyang kaharian. Na pag tayo ay nandun na sa kaharian ng Diyos, tayo po ay makakarinig ng napakagandang recognition na sasabihin ng ating Panginoon sa atin, "Come, you faithful servant," no? Ikaw na tapat na alipin, halika, pumasok ka sa aking kaharian. Di po ba? No? So, kung dito man, hindi natin natanggap yun, yung mga reward na yun, at kahit na hindi tayo bigyan ng reward, tandaan natin na lahat ng ito ginagawa natin sa ating Panginoon, tayo ay gaya ng mga sheep, ng mga tupa, no? Na kung saan, lahat ng mga, sabi nga sa salita ng Panginoon, hindi niya kinalilimutan lahat ng mabubuting bagay na ginagawa natin para sa kanyang pangalan, no? Lalo na yung pagtulong sa mga dukha, pagtulong sa mga tao para mailapit po natin sa Diyos, no? So, wag tayong mapagod na gumawa ng mabuti. Yun po ang pinupunto ko, na hindi natin dapat kapaguran na gumawa ng mabuti, na-recognize man tayo o hindi, ang mahalaga, nasusunod natin kung ano yung kalooban ng Panginoon, nagagampanan natin yung ninanais ng Diyos na gawin natin, ipakita natin sa mga tao na tayo'y tunay na mga alagad ng Diyos, alagad ng ating Panginoon, no? At ito po yung buhay na katanggap-tanggap sa ating Panginoon, no? Ito po yung buhay na kinalulugdan ng Panginoon. Kaya nga, never stop, huwag tayong hinto sa pagtupad ng mga ninanais ng Diyos na ganapin po natin, no? Kagaya ng mga bagay nito na nasulat sa Mateo 25:31 hanggang 45, na ipagpatuloy po natin ganapin yung mga ninanais ng Diyos na ganapin po natin. Si Jesucristo nang narito sa libutan, hindi po siya huminto sa pagganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Ang sabi nga po siya'y lumilibot at humahanap ng gagawan niya ng kabutihan, no? So, dapat, ganun din po rin tayo, lagi po natin isipin na tayo po ay patuloy na magpahalaga sa mga ninanais ng Diyos na gawin natin bilang mga alagad niya, bilang kanyang mga anak dito sa sanglibutan. Sabi nga, and if they see our good works, they will glorify God who is in heaven. Kung makita nila ang ating mabubuting gawa, luluhatiin nila ang ating Ama na nasa langit. At mag-glorify ang pangalan ng Panginoon. At yun po ang dapat na layunin natin sa buhay natin, na mag-glorify lagi si Lord sa ating mga buhay, no? So, at dumating man yung panahon na yung paghuhukom ng ating Diyos, na pagbukod-bukurin niya ang sheep at goat, tayo po'y mapabilang sa mga sheep at hindi po sa mga goat. Tayo po ay doon sa kanyang kanan at hindi po sa mga nasa kaliwa, no? So, yan, tandaan po natin ang mensaheng ito na ipagpatuloy po natin
ang kalooban ng Diyos na ganapin natin sa ating mga buhay sa araw-araw. Na ang layunin natin, mag-glorify ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Amen. Okay? So manalangin na po tayo. Let's pray. Hallelujah. Glory to God. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita na aming natutunan sa oras na ito. Tulungan mo na wag namin makalimutan ang aral ng mga bagay na aming natutunan sa gabing ito. Samahan mo po kami sa mundong ito, Panginoon. Bagamat masama ang mundo, maraming mga taong nagpapatuloy sa kasamaan. Lord, tulungan mo kami mga anak mo na nakikinig ngayon at yung makikinig pa. Tulungan mo kami, Panginoon, na gumising, na ipagpatuloy po namin yung trabaho na iniwan mo sa amin, na ipakita namin na kami mga asin at ilaw sa mundong ito. Bagamat maraming taong masasama, tulungan mo na maipagpatuloy po namin na maipakita na kami, Panginoon, ay may compassion, true love para sa iyo at para sa aming kapwa. Sa oras na ito, Lord, gamitin mo po kami sa mga araw na ito upang marami pa pong tao ang mailapit po namin sa iyo. Sa pamagitan nito, makilala ka ng mga taong nakapaligid sa amin, isuko din nila ang kanilang buhay sa iyo at tanggapin ka bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na ito, dumudulog po kami para sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. Abutin mo po sila, tulungan mo po silang makilala ka at dalahin po namin hanggang hindi pa po sila nakakilala sa aming Panginoon Jesucristo. Tulungan mo po kami na gamitin mo po kami na makita sa amin si Kristo ang gumagawa sa aming mga buhay. Ang pag-ibig ni Jesus sa kanila, Panginoon, ay makita sa aming mga puso. Panginoon, dalahin ko rin po ang mga kapatid po namin na may mga karamdaman sakit. Tulungan mo po sila. We're praying for Sister Jennifer. Alam mo yung pinagpasyahan niya na nagpasya na siya na ihinto ang kanyang chemotherapy, Lord. We believe, O Lord God, na naniniwala kami, Panginoon, na ang kagalingan ay nagmumula po sa iyo. Naniniwala kami hanggang sa mga araw na ito na may himala kung kalooban mo po, Panginoon, na siya'y gumaling. Alam namin na kalooban mo, Panginoon. Have mercy upon her at dalahin po namin yung kanyang pag-asa at pagtitiwala ay nasa iyo lang. At ikaw nagsabi na ang sino man nagtitiwala sa iyo hindi mapapahiya. God, in the name of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, hiniling namin na paliitin mo po ang bukol na nasa kanyang ilong sa pangalan ni Kristo Jesus. Pagkaloob mo po sa kanya ang kagalingan. In Jesus' name, matunaw po yung bukol at magkaroon siya ng kagalingan na nagmumula po sa iyo. Ayun din po si Sister Malu at iba pa namin mga kapatid na may mga karamdaman sakit na masiselan. Lord, heal them, Father, in Jesus' name. Aming mga kapatid, Panginoon, na kilala mo sila, yung mga mahal din namin sa buhay na may mga karamdaman na sakit. Abutin mo po sila, Panginoon. Kayo po magpatotoo sa kanila at magbigay ng kagalingan na nanggagaling po sa iyo. Lord, tulungan mo namin kaming idalangin din, hindi lang po ako, kundi ang aking mga kapatid. Turuan mo silang manalangin para sa mga kapatid po namin na may mga sakit karamdaman, na sa kanilang pagtulog, bago sila matulog, ipanalangin ang mga may sakit, ang mga tao na kilala nila na may karamdaman. Abutin mo po at tugunin mo po ang aming mga panalangin. Yung mga may mabibigat na problema, suliraning pangangailangan, kayo po magbigay ng tulong, Panginoon. Kahabagan mo po ang aming mga kapatid, ang mga nakikinig ngayon sa aming live stream. Abutin mo po sila, tulungan mo sila magtiwala sa iyo. May magagawa ka sa lahat dahil ikaw ay makapangyarihan. Salamat po, Ama. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang panalangin ito. Bigyan mo ng kapayapaan ang bawat isa. Bigyan mo sila ng kagalakan. Bigyan mo sila ng pusong mahabagin na handang tumulong sa mga kapatid, sa mga mahal nila sa buhay, na may mga pangangailangan. Ilapit namin si Kristo Jesus sa kanila
Kung sila man po ay hindi umaattend ng church o ayaw dumalo, tulungan mo na kami ang maglapit sa iyo para sila ay makakilala kay Kristo Jesus. Opo, Ama, alam namin na patuloy kang tumutugon ng aming mga panalangin. Salamat mo sa pagtugon mo sa panalangin ito, O Diyos. Maghari ka sa aming mga buhay, mataas at madakila ang pangalang Jesus. Sumayo ang papuri, pagdakila, pagsambat, pagluwalhati, ngayon at magpakailan paman. Lord, gayon din, patnubayan mo po kami sa gawain po namin pupuntahan bukas ng umaga, alas 10, dun po sa San Jose, Pampanga. Dalahin po namin, patnubayan mo po kami at gabayan, tulungan mo po ang mamahal sa buhay ni Sister Beth ay lubos na makakilala sa iyo at maintindihan at maunawaan lubos ang iyong mga salita. Diyos, maraming salamat. Samahan mo kami sa aming paglalakbay at gabayan mo po ang aming mga gawain sa araw ng bukas at sa lahat ng aming pupuntahan. Kayo po ang aming gabay at patnubay. Lord, maraming salamat, maluwalhati at madakila ka sa aming mga buhay ngayon at magpakailan paman. Sa tayong pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen, 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 amen.